Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, sumakit ang ulo ni Steven dahil napagalitan ito ni Carolina. Para makaiwas si Steven sa galit ni Carolina, binanggit niya ang pangalan ni Nelma. Napahiya naman si Steven sa kanyang anak na si Oel nung sinabi niya ang tungkol kay Nelma. Samantala, masaya naman si Carolina nung sinabi ni Nelma na papasyal siya sa kanilang bahay. Kinausap niya si Pipita para tulungan maghanda sa ipapakain kay Nelma. Ipinaliwanag naman ni Carolina sa kanyang asawa kung bakit gusto niyang magkalapit sina Oel at Nelma. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggong kwento natin na pinamagatang Ikaw Na Ang Ako, dito sa ating dula, Super Pipita. Akala ko wala na akong maantay na pulutan, Pepita. Ang tagal mo. Puntahan na sana kita sa kusina. Sir, nakarami na po kayo. Tama na yun. Ay, konti pa lang ang nainom ko. At saka sayang ang pulutan kung hindi ko mauubos. Huwag kang mag-alala. Kapag andito na ang madam mo, hihinto na ako. Siya nga pala, si Owen, nasaan? Di ba ninyo napansin na lumabas? Talagang iniiwasan niya si Nelma. Ay, sir! Si Madam na yata yung dumating. Sandali lang, tulungan mo kong magligpit ng mga to. Pagagalitan na naman ako niyan kapag nadatnan akong umiinom. Ano naman ang pagagalitan kapag hindi ko binuksan ang pintuan kaagad? Di mas mabuti pag ikaw ang napagalitan kesa ako na asawa. Ikaw, katulong lang dito. Ay, ano kaya ang gagawin ko? Paano na to? Tita! Ay, andyan na. Nako. Ay, hindi pala si Madam ang dumating. Ay, si Nelma yung tumatawag. Ay, makakahinga ako ng maluwag. Mabuti na lang at hindi pa ako gaanong nakainom. Ay, kung hindi, walang makapagbabawal sa akin. O sige, papasukin mo na si Melma, Pepita. Doon na lang ako sa bakanting kwarto iinom. Nandito ka na pala, Nelma.
Matagal ka na ba dito? At bakit mag-isa ka lang? Pipita! Magkasunod lang tayo, tita, na dumating. Magmerienda na po kayo. Hinanda ko to para sa inyo. Wala man lang kausap si Nelma. Nasaan ba yung magama? Umalis po si Owel kanina, pero babalik din siya kaagad. Huwag mo lang ipagpatuloy ang sasabihin mo. Nakakahinaman kay Nelma. Wala siyang kausap dito. Nananghalian ka na ba, Nelma? Dumaan po ako sa fast food, tita, bago ako pumunta dito. Kasama ko ang mama. Hindi ba makakapunta ang mama mo dito? Hindi ko lang alam, tita. Nagugutom na ako. Hindi pa kasi ako nananghalian. Halika doon sa kusina para hindi ka nag-iisa dito sa sala. Ang galing mo naman. Dito ka pa talaga nagtago sa bakanteng kwarto para hindi kita makitang umiinom ng alak. Hindi naman ikaw ang pinagtataguan ko, ano? Nakakaya lang kay Nelma kung siyang magiging manugang natin. Anong manugang ang pinagsasabi mo? Talagang lasing ka na. Mabuti na lang at hindi narinig ni Owel. Kung hindi, lagot ka sa kanya. Mag-aaway kayong magama. Tinatakot mo ba ako? Hindi kita tinatakot. Ano bang sinabi ko sa'yo kaninang umaga? Ang sabi ko, huwag kang iinom, pero ang tigas talaga ng ulo mo. Wala namang malambot na ulo. Huwag kang ang pilosopo. Oras na may masamang mangyari mamaya dahil sa kalasingan mo, mananagot ka sa akin. Sige, uubusin ko lang to. Kakain na ba tayo? Anong kakain ang sinasabi mo? Mamaya pa kami magluluto ni Pipita ng hapunan. Diyan ka na nga. Isa pa yung anak mong yun. Wala pa siya hanggang ngayon. Wala tuloy makausap si Nelma. Ayaw daw niyang magkatuluyan silang dalawa ni Owel. Anong ibig sabihin yung sinabi niya sa akin? Ay nako, talagang lasing na ako. Ay, matutulog na nga lang ako para mawala ang aking kalasingan. Pero kapag ginawa ko yan, bukas ng umaga ako na akong magigising. Magtatampo na sa akin si Nelma kapag hindi ako nagpakita sa kanya. Napakasarap ang alak. Matutulog ako saglit. Mahirap na. Baka magapagwala pa ako dito sa sariling bahay namin. Nakakahiya naman kay Nelma. Doon ka na lang sa salas, Nelma. Ako na ang bahalang magluto dito. Alam mo na ako. Baka mapagalitan pa ako ni Madam kung nakita kang tumutulong dito sa akin. Hindi ka pagagalitan ni Tita Carolina, Pipita. Akong bahala. At saka, wala akong kausap doon sa sala. O di ba kausap mo si Madam kanina? Hinanap niya si Tito Esteban. Kasi hindi pa raw niya nakikita. Ano ka ba naman, Ate Pipita? Kanina pa ako nagbubusina. Hindi mo ba narinig? Buti na lang at hindi nakalak ang gate. Kaya nakapasok ako. Well, pasensya ka na. Ay, hindi ko narinig. Bakit mo naman pinapagalitan si Ate Pipita, Kuya Owen?
Bakit hindi ang mami ang kasama mong nagluluto? Sino naman itong magandang babae na kasama mong nagluluto? Hindi mo ba ako nakikilala, Kuya Owen? Pumuti lang ako, pero hindi nagbago ang aking mukha at ang boses ko. Nelma? Ikaw? Oo nga, ako to, Kuya Owen. Nakakahiya naman sa'yo. Tinutulungan mo pa si Ate Pipita na magluto. Si Mami, nasaan ba siya? Anong masasabi niyo sa niluto namin ni Ate Pipita, tita? Masarap. Kuhang-kuha ang timpla ko. Pipita, Si Nilma po ang nagtimpla niyan, madam. Tinulungan ko lang siya. madali ka palang matuto. Pasensya ka na ha, Nelma. Si Esteban kasi ang inasikaso ko. Nakainom na naman. Okay lang, tita. At least, ngayon alam ko nang magluto. Sana matikman din ni Mama ang aking luto kapag hindi na siya busy. Madam, may isa pang putahe na hindi pa namin naluto ni Nelma. Kami na lang ni tita ang magluluto, Ate Pipita. Pero teka, ang dami niya namang handa. Parang may party. May mga bisita pa kayong darati. Wala. Ikaw lang. Kung ganon, lutuin na natin yung natitira pang putahe, tita. Kami na lang ni madam ang magluto niyan, Nilma. Ay, wala pa rin ba si Owel? May kausap sana si Nelma. Sa katunayan, tita, umuwi na siya kanina dito. Pero umalis na naman. Hindi nga ako nakilala ni Kuya Owen. Anong oras na kaya? Ay, gabi na pala. Kaya pala gutom na ako. Aray ko. Ang sakit ng ulo ko. Nakakalat pa pala ang mga bote ng alak at pinaglagyan ko ng pulutan. Walang hiya talaga, oo. Naaalala ko. Bisita pala namin ngayon gabi si Nelma. Nakakahiya. Baka tapos na silang kumain. Lalabas na ako dito sa kwarto. Owel. Pinapanood mo lang kami kumakain ni Nelma. Parang hindi ako makapaniwala na si Nelma ito. Ang ganda niya. Huwag ka nang mahiya sa akin, Kuya Owen. Sabayan mo na kami. Wala kang kasabay kapag umalis na ako. Ano bang nangyayari sa'yo, Owel? Halika na. Oo, Mami. Tinitignan ko kung alin ang masarap sa mga putahin yung niluto. Putahe ko lang, pero hindi naman ako ang nagluto. Si Nelma. Ano? Si Nelma ang nagluto ng mga yan? Hindi lang ako ang nagluto. Nagtulungan kaming dalawa ni Ate Pipita. Tapos, tinikman ni tita ang timpla. Okay daw. Kung ganun, kakain na rin ako. Ate Pipita, halika na. Huwag mo akong alalahanin. Halika na kasi, Pipita. Sumabay ka na rin sa amin. Oo nga naman, Ate Pipita. May 2 upuan na bakante. Si Tito Esteban pala, saan? Natutulog na yon. Magigising lang yon kapag gutom. Ayan na si Saro. Ay, mukhang lasing pa rin ang logo. Oras na makaalis si Nelma. Kahit lasing ang mukong na ito, hindi ako natatakot sa kanya.
makakarinig sa akin. Hindi bali, Mama. Magtataksi na lang ako. Ah, nasa highway lang naman ang bahay nila Tita Carolina. Sige po, Mama. Bye. Nelma, atong problema. Si Mama, Tita. Hindi pa daw sila tapos mag-usap nung kaibigan niyang negosyante. Kaya hindi ako masusundo dito. Hindi bali, Tita. Magtataksi na lang ako. Ihahatid na lang kita. Baka kung ano pang mangyari sa'yo sa daan. Paano mo naman siya ihahatid? Hanggang ngayon, lasing ka pa rin. Biruin mo, maghapon kang uminom ng alak. Katatapos mo lang yata. Hindi, nakatulog naman ako. Tignan mo nga, napakabait ko. Di may kaaway na sana ako ngayon. Sino naman ang makakaaway mo dito? Hindi ka na nahiya kay Nelma. Kakausapin ko si Owel. At siya na lang ang maghahatid kay Nelma. Ano bang sinabi ko sa'yo kaninang umaga, ha? Di ba ang sabi ko, huwag ka munang uminom? Ang tigas talaga ng ulo mo. Ikinakahiya ka namin ni Owel. Ba't nyo naman ako ikinakaya? Wala naman akong ginagawang masama. Pinakita mo kay Nelma kung gaano ka katakaw sa alak. Masarap naman kasi ang alak, no? Si Pipita. Oh, bakit sisisihin mo si Pipita? Pinaghandaan ako ng masarap na pulutan. May jumping salad, may sugpo, malalaki pa, may boneless bangus at iba pa. Sinunod ka lang kasi kasambahay siya. Inutusan mo siguro. Hindi naman niya gagawin yon kung hindi mo siya inutusan. Ikaw na nga, gabing-gabi na nagagalit ka pa. Ang sakit na nga ng ulo ko. Pagkakataon ko ito kasi nahimasmasan ka na. Kung alam ko lang na ganito ang gagawin mo, sana hinayaan na lang kita doon sa kwarto na ubusin ka ng lamok. Sobra ka namang magsalita, Carolina. Huwag kang tumabi sa akin ngayong gabi. Doon ka sa kwarto kung saan nagpakalunod ka ng alak. Wala pa ang Mama hanggang ngayon, Kuya Owel. Wala pa yung kotse niya sa garahe. Salamat sa paghatid mo sa akin. Walang anuman, Nelma. Mabuti na lang at hindi ako nainggit kay Daddy. Ano naman ang kaiinggitan mo sa kanya? Daddy mo yun. Huwag kang magtanim ng kahit anong sakit ng loob sa kanya. Ang ibig kong sabihin, hindi ako nainggit na uminom ng alak. Kundi, walang naghatid sa'yo ngayon. Akala ko kung anong ibig mong sabihin. Kaya pala hindi ko nakita si Daddy na maghapon. Nandoon sa isang bakanting kwarto. Umiinom ng alak. At ang sarap ng pulutan niya. Maraming salamat ulit, Kuya, sa paghatid mo sa akin. Sige. Sandali. Huwag ka munang bumaba. Hintayin mong buksan ko ang pintuan dyan sa kabila. Madam, anong ginagawa po ninyo sa salas? Malalim na ang gabi. Matulog na po kayo. Hihintayin ko si Owel na makauwi. Matulog ka na rin. Marami pa akong ililigpit sa kusina eh. Ipagpabukas mo na lang yan. Alam ko, pagod ka na. Kaya matulog ka na, Pipita. Nasanay na po ako na magpupuyat, madam. Di bale, linggo naman bukas. Ano kaya kung bukas ka na lang mag-day off? Ay,
Maraming salamat po. Tamang-tama, madam. Magsisimba ako bukas. Kung ganun, tapusin mo na yung nakakalat sa kusina at magpahinga ka na rin. Opo, madam. Sino kayang tumatawag na ito? Naantok na ako. Ay, si Kuya Will. Hello, Kuya Will? Hello, Nelma. Naistorbo ko ba ang tulog mo? Matutulog pa lang ako. Nakakahiya pala. O sige, bukas na lang kung ganon. Bakit mo pa ipagpabukas nag-uusap na nga tayo. Ngayon na. Ano ba yan? Naantok ka na yata eh. Kasalanan ko kung hindi ka makakatulog kaagad. Kailan pa lang umpisa ng klase nyo? Sa susunod pa na buwan. Ganun ba? O sige. Yun lang palang sasabihin niya. Matulog na nga ako. Ito po ang kape niyo, sir. Ang aga niyo namang gumising. Madaling araw pa. Kuan. Salamat, Pipita. Hanggang ngayon nahihilo pa ako. Ang sakit kasi ng ulo ko. May hangover pa yata ako ngayon. Maaga si kayong nagising kaya't masakit ang ulo niyo, sir. Hindi ko na makuha ang tulog ko dahil natulog ako kahapon. Naisahan ako ni Carolina kagabi. Bakit po naman, sir? Alam mo, kagabi lang na hindi ako napaaway. Lasing naman kasi ako. At anong gusto mong mangyari, gusto ko! Esteban? Esteban! Ikaw pala yan. Nagising na si madam. Ay, anak ko. Kahit kailan, hindi ka nag-iisip. Gusto mong mag-away tayo ngayon, ha? Carolina! Gusto mong makarinig ng mga masasakit na salita sa akin, Esteban? Hindi ka na nahiya kay Nelma. Ha! Ikinahihiya kita. Mga giliw naming tagapakinig, pakinggan bukas ang karugtong ng kwento natin sa linggong ito na pinamagatang Ikaw na ang Ako. Dito sa ating dula, Super Pipita. Mula sa panulat ni Delfin Dumayas at direksyon Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo!